Hi, itong topic na pag-uusapan natin ngayon usually yung mga taong dumadaan dito talaga namang nagle-live-in na o mag-asawa na. Yung financial problems, diba? Financial stress. Paano natin naayusin to sa relasyon natin? Pag-usapan natin yan. Bibigyan ko kayo ng mga tips para masolusyonan yan. Kung interesado ka malaman kung ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at mabigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang unang tip para maging maayos yung relasyon nyo pag pinag-uusapan nyo yung financial, kapatid, ay yung magkaroon kayo ng monthly talk about money. Instead of waiting, kapatid, na dumating yung problema sa relasyon nyo pagdating sa pera, pag-usapan nyo na yan in advance, diba? Sit down once a month, go over income. Pag-usapan nyo yung mga pumapasok na pera dumarating sa buhay nyo, sa relasyon nyo, o sa pagsasama nyo. Yung lumalabas, o yung expenses, at syempre, yung mga financial goals na gusto nyo maset nyo together. Mas maganda na pinag-uusapan yan monthly para mas clear, mas aware yung bawat isa kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga pinagdadaan ng relasyon nyo pagdating sa pera. Ikalawa, set aside a budget na nag-work for both of you. Minsan sa isang relasyon, may isang tao dyan na mas gusto niya ng iipon o nagtatabi ng pera. At syempre, yung isa naman gustong-gusto niya yung gumagastos. O hindi naman siya gumagastos, pero may binibili yung mga bagay na deserve niyang matanggap o kaya yung gusto niyang nakikita sa araw-araw, di ba? Meron at meron yan. Lagi niyo lang alalahanin, kapatid, na dapat balanse yung relasyon. Even pagdating sa pera, dapat balance yan. Find the balance, kapatid. Para hindi maramdaman ng bawat isa na uncomfortable tong relasyon na to dahil hindi ako malaya pagdating sa ganitong sitwasyon. Di ba? Huwag niyo hahayaan na maramdaman ng bawat isa na hindi sila komportable at wala silang karapatan. Importante na mapag-uusapan yung dalawa kung ano yung mag-work for both of you pagdating sa financial. Ito lang yung allow mong budget para sa kanya. Pakinggan mo rin yung side niya kung ano yung needed niya. Di ba? Para hindi kayo nagkakaroon ng argumento pagdating sa okay? Ikatlo, be honest tungkol sa financial situation yung dalawa. Kapatid, ito yung isa sa mga problema, di ba? Yung tinatago natin yung mga hidden debts natin, yung utang natin sa partner natin, di ba? Yung mga secret purchases, di ba? Magugulat nila yung partner natin, uy, nasa napunta yung gantong pera, di ba? Di ba? Dami pa natin ganito, di ba? Alam ko may saving tayo, pero saan na napunta? Kasi financial struggles, kapatid, can break trust din sa relasyon, di ba? Lagi mo sasabihin sa kanya yung mga ganitong problema, kapag inform mo siya sa mga money situation nyo, be upfront about it para maintindihan niya at malalaman niya kung ano yung mga financial situation na kinapapalooban ng relasyon yung dalawa. Para aware din siya kung saan napupunta yung pera, di ba? That is, hindi masisira yung tiwala na ibinigay niya sa'yo at magiging maayos yung relasyon nyo. Ika-4, create a fund. Lagi mo tatandaan na yung money shouldn't always pay bills lang. Hindi lang lagi nakadiretso sa bills yan. Yung dadaan na sa palad mo, diretso na agad sa pambayad, di ba? Lagi kang magsiset aside ng small budget, small amount lang naman, kapatid, para sa mga fun activities ng relasyon yung dalawa. Kahit pa yung mga simple date night lang, di ba? O kain lang sa labas, di ba? Yung budget na gamit mo, yun na itabi mo, di ba? O yung weekend go away yung dalawa na simple lang, di ba? Malaking bagay yan para makatulong sa relasyon. Gugulat na yung partner mo, may naitabi ka palang pera para dito sa date night na. Nakakatuwa. Sobrang na-appreciate ko, di ba? Isang malaking impact na yan sa relasyon. Ika-5, support each other financial goals. Kapag nakikita mo yung partner mo, nalalaman mo yung partner mo na may tinatagong pera, saving something for something important din. O inopen niya sa'yo na kailangan ko mag-ipon para dito sa ganito. Diba? Be encouraging person instead of being dismissive, di ba? Huwag ka mag-isip ng kung anong bagay na negatibo tungkol sa tinatabi niyang pera. Lalo na kung in-open niya yun sa'yo. Kung may negative thought ka, directly open it up to your partner para hindi maging problema sa relasyon niyo. Kasi yung financial teamwork, kapatid, strengthens relationship.
Kaya mas maganda na napapractice nyo na araw-araw. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, tips o advice, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi na tune in sa bawat video na in-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan nyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace!